Char. This is Brian. You are watching again my vlog, Char. For today's episode, today is March 17, 2024. Ayan, mag-10 AM na po ngayon dito sa Croatia. As you can see, naka-sweater na lang tayo. Hindi ko na need magbalot ng sobrang makakapal na winter jacket. So, ating today's agenda for our day off ay pupunta tayo ng Old Town. Magagala tayo. Igagala ko kayo kung saan nagala yung list. Kaya yan, you will send your screen guys, yung vlog nila before pandemic. Kung saan sila nag-shoot ng teleserye nila, yung Make It With You ba yun? So, hindi ko pa siya nagagawa ng content. So, share ko sa inyo kung saan sila nagpunta sa Old Town. Kasi dito sila nag-shoot no, sa Dubrovnik. Unfortunately, hindi siya natuloy matapos kasi nga nag-lockdown, di ba, pandemic. So, babalikan natin yan. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. Maraming salamat po. Janet Jackson. Ayan, maglalakad na pa ba sa station. Tapos, try ko gumawa ng dalawang vlog today. Igagala ko kayo sa my cable car din, since ang alam ko open na yung cable car. Ayan. So, bukas kasi, Monday, pag-gabi ako. And then, the rest of the week, ang umaga na. So, at least mahaba-haba pa yung pahinga ko this day off. And sabi ko, ipupush ko na talaga ulit to kasi ang tagal ko na hindi nakakapaggawa ng videography project sa Dubrovnik. Alam niyo naman diba, kumukuha ko ng mga pictures dito. Ayan. Video. So, ayun, may share ko sa inyo mamaya kung ano yung mga nangyari, mga ganap sa buhay ko this week. Actually, this past 2 weeks siguro. Sa mga nakakapanood ng live ko sa TikTok. Nag-open na ako doon na aking hinaing sa buhay. Ayan, pag-uusapan natin yan doon mamaya pag sa Old Town na ako. But, balik ako kayo mamaya kapag nasa town na ako guys kasi babiyahe muna ako ha. Char! Ayan, narito na ako sa bus station guys. Maghihintay na ako ng ilang minutes siguro. So, nga pala, ito yung pinaka-gusto kong, sa paborito kong gustong inumin guys. Smoothie. Perfect sa umaga. Ang pa-energize. Char! Mamaya, yung ating outfit check. Ang dami ng mga Pinoy dito. Tsaka ang dami ng turista. Pag pumapasok ako ng hapon, ayun, may mga turista na. Kaya nakakatuwa. Nakakamiss yung summer crowd. Tapos, as usual, ayun, expect ko na ulit. Malapit na mag-peak season. Tsaka, mag-alas 6 pa lang yata. Maliwanag na. Ang sarap. Sarap sa feeling. Ang sarap maglangoy sa dagat na. Na-excite na ako maglangoy sa dagat. Sa mga mainit siguro. Pag talaga totally mainit. Mga May, ayan, mga June. Magadagat tayo. Tutur natin kayo sa dagat. For the meantime, mag-aantay muna tayo ng bus. So, kaya ako din kasi inagahan para maaga rin ako maka-uwi 8 case. Kasi alam niyo naman ako, pag day off talaga ako, gusto ko talaga as much as possible nasa bahay lang talaga ako hilata. But at the same time, kapag nakahiga lang naman ako, parang nare-realize ko na wala akong na-accomplish sa araw na yun. So, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Pero yun nga, sabi nga nila, kahit wala kang magawa sa day off mo, as long as nakapagpahinga ka, kaya ka nga siya day off yun. Kasi deserve naman natin magkaroon ng day off. But since, ito nga, syempre, may mga side hustles tayo, diba? Kailangan yung mga passions natin, tuloy-tuloy yan. Hindi dapat natatapos kahit day off. Kaya, pahinga lang ng ilang oras. Ano ba? Pag-uwi ng bahay, pahinga, tulog, ganun, kain, tapos go. Enjoy natin ang ating day off. Actually guys, yung teleserye nila Liz Ken, yung Make It With You, hindi ko rin gaano napanood nga sa Pilipinas ako. Kasi ang tanda ko noon ay nasa airport pa ako nag-work noon. Lockdown. Tapos, parang tanda ko ata, hindi siya everyday pinapalabas. Tama ba? Hindi ko sure. Tapos, binalita na lang na hindi na matatapos ng shooting.
So sayang, sino mag-aakala, di ba, na mapupuntahan natin. So kasi lagi tayong Game of Thrones eh. So ibahin naman natin, Pinoy version naman tayo. Make it with you naman para maiba naman. Lalo sa mga fans ng Liz Ken dyan, o di ba? Itutur ko kayo saan sila ng mga nagpunta. So ayun, tapos pag-usapan natin kung ano pwede mapag-usapan sa buhay. Tayo ko kumain din doon kasi basta. Char. Guys, nakababa na tayo ng bus. So, magkalakad pa tayo pa Old Town. So, baka dito na rin ako mag-lunch sa Old Town or what, or baka kumain na ako dito. Alam nyo kasi, the reason why din bakit ako pumunta dito, bukod sa, alam nyo, gusto ko ulit bumalik sa ginagawa ako. Deserve ko talagang siguro, hindi ko naman deserve ko rin magpahinga, pero talaga siguro kailangan ko muna duman ng simbahan. Kasi, yan, lalo yung sabi ko nga kanya, diba, sa mga nakakapanood ng live ko minsan sa TikTok pala, sorry. 2 weeks ako na-stress ng ating mga kabayan. Char. As in, ang dami kong iniisip talaga. Ang daming nangyari, ang daming stress. Itong nakaraang 2 linggo. 2 linggo talaga ako na-stress. Hindi sa trabaho. Even na kasi napagod na yung trabaho eh. Pero alam yun, mamaya katato ko sa inyo kung bakit. Kaya sabi ko talaga siguro, need ko na magbawas ng mga ginagawa. Need ko na ulit mag-focus sa kung ano ba talaga yung gusto kong gawin naman for me. Kasi I did my part na. And yun, may mga bagay din ako na hindi napagtutuunan ng pansin. So you will know that later. Kaya sabi ko, daan din ako sa simbahan ngayon. Kasi ilang linggo na ako din nakakapagdaan sa simbahan. So far, hindi naman ako nagsisisi na nag-sweater lang ako. Kasi nakakapaso na yung araw sa bata. Mabilis po kasi ako matosta. Mabilis ako masunog sa araw. So, pakita ko sa inyo mamaya yung auto. Hindi ko sure kung anong titingnan ko doon. Pero babalikan natin ang walk up shame kung saan tayo nag-work last season, kung nakaset up na ba sila. Kasi last year nag-open sila last week ng March, so I'm not sure kung nag-open sila na mas maaga. Ayan, and ating subukan daanan ng ating mga kabayan. Mambuburaot tayo ng pagkain. Char, joke lang. Ayan, saan doon walang katao-tao. Kasi ano eh, pag napasok ako ng hapon, di ba kita nyo kanina, tanaw ko yung Old Town. Meron pa mas malapit dun eh. Ang daming tao, ang daming pumupunta ng Lokrom Island. Kitang-kita ko sa port. Kukumpulan sila dun. So hopefully na marami tao kasi yun din ang purpose ko. Kukuha ko ng mga videos and pictures ng mga turista. Diba? Last year, sa mga nakakaan sa akin last year pa, yun yung ginagawa ko dito. Nag-i-street photography tayo. Tapos, ayan, sa mga from Gagaling. Di ko sure kung bakit halos lahat ng Saudi, yung mga nag-i-inquire sa akin from Work Power Solution. Bukas na po ang panorama, guys. Ayan na siya. Ayaw mag-zoom, sorry. So, gagawa ko ng vlog dyan mamaya. Ang taroy. Char. So, sabi ko talaga, mas ma-enjoy ko yung morning shift kapag summer na dito. Literal na hindi agad ako uuwi ng bahay. Pupunta muna ako ng Old Town. Gagala-gala. As usual, na ginagawa ko din last year, diba? Diba double shift ako? Ang ginagawa ko before ako bumalik na from double shift, no, 5 PM, naglalakad-lakad ako around Old Town. Kumukuha ako ng mga pictures. So, pupush natin. Malakad lang tayo, guys. Ayan, we are almost the Old Town, guys. Ganda. Ay, di nakita. Sorry, aray ko. Ayan. So, isa-isahin natin, guys, ha, yung pinuntahan ni Liz Ken sa vlog nila. Kung alam ko yung trivia, o trivia ko sa inyo.
And guys, you will see on your screen picture na lang. Dito yung sila unang nakita. Char! Bago sila pumasok ng Old Town, yung Pili Gate. So, ito yung Dubravka guys. Yan yung outdoor nila. Actually, naka-open yung outdoor nila. Ayan, may mga restaurants pa rin dyan after. So, ayan, lakad tayo. Tapos, naka-open na rin yung ice cream machine tuloy. Ice cream shop on Dubravka. So, again, sa mga Underwork Power Solutions, ayan, char. Ayan. So, we're now here. Iikot ko muna kayo dito. Pinakawisan na ako. Ganda. Chok. Gantang-ganto yung panahon pupunta ako dito, guys. As in, dito ako unang naghintay. Dito ako unang nag-wait. Ito kasi unang employer ko. Ayan. Next guys, ang Pili Gate. Ayan. Ito yung main entrance ng Old Town kasi. This is in place. So, ito yung sinasabi ni Kuya, ni Daddy Enrique. Ito yung entrance na hinihila yung tulay. Ayan siya. Papasok. Tapos dito yung isang sa mga scenes ng Game of Thrones. Ayan, dyan. O diba? Yun pa rin. Ayan, ito yung friend ni Kuya Enrique. Pero ayaw naman pa-picture. Bawal daw kasi. So maglakad-lakad pa. And this one is the Masquerade. Kung saan po ako na-bash sa TikTok. Ito siya. Ay, ito yan yung Onofria's Fountain. So, dito sila tumayo. Ayan. Ayan. Lakad-lakad lang tayo ng konti, guys. Wait lang. May hanapin tayo isang pinasukan nila. Ang labo ng camera ko. Wala dito. Wait lang. Hanapin natin yung isa nila pinuntahan pa. Nagsimba muna ako. May mga tour guiding na. So, pupunta natin yung isang chapel dito. Yung sa pinuntahan nila. Yung Orthodox. Ayan. Tapos tayo bumisita sa mga kabayan. Dito sa Old Town. Doon na kayo dumaan. Nakakatuwa. Nakakamiss. And sa mga Pinoy, sa mga kabayan, hintay-hintay na lang kayo, ha? Makakapag-work din kayo dito soon. May iba hindi pa close. Ay, hindi pa open. Pero ito, pagdating talaga ng April, bukas yun lahat. So, mag-shoot muna ako ng video bago ako gumawa ng videography project para hindi halo-halo pag in-edit. Ito na siya, guys. Ayan, dyan sila tumayo. Baka ito pa yung pusa before. Sabi ni Enrique. So ito yan, guys. Dito siya. Orthodox to. So medyo totostado na tayo kaagad. Pupuntahan natin yung pinsa sa mga namimiss ninyo. Kung saan ako lagi nakakamit ng mga kabayan. So, walk up shame. Pero, ito muna. Isa ulit pinuntahan ni Liz Ken. Char. Sana all. Ito guys, yung market nila.
Sorry, ma'am. So, pag summer dito, puro umbrella yan, mga yan. Maraming tao, maraming mga nagbebenta ng mga gulay, ng mga prutas. So, isa rin sa mga pinuntahan nila, syempre, ay ang Walk of Atonement or ang Walk of Shame, hindi ang tawag nila. So, dito rin sinunod yung isa sa mga scenes ng Game of Thrones. Okay, ito, bukas na rin sila. Pag Sunday, close talaga sila ever since. Ayan, so nakita nyo na yung Walk of Shame, guys, diba? Daan tayo ng gelato muna. Ga-SP muna ako. Ay. Ito na, isa sa mga last 2 siguro na pupuntahan natin na pinuntahan nila. Eh, grabe. Gusto muna kasi umupo. Gusto muna magkape. Kape. Ang bilis ko matosta. Susunod na kagad ako. Pero push natin to for you guys. Ito yung port. Papunta Lock Room. Ayan. So, dito sila last nagpunta sa vlog nila. So, lakarin natin yan. Okay, ito po yung Gradska, guys. Sarado pa yung likod niya. Ay, Diyos ko. Feel ko kagad, ang bilis ko talaga mangitim. Although mangitim naman talaga ako. Pero may mas iitim pa pala sa akin. Ay, ito na. Tapos upo muna tayo, guys. Magkakape tayo, then mag-usap-usap tayo. Ayan, dito sila nag-picture si Mami Liza. Charot. Tapos ay lalakarin natin yung part na yan para makita nyo yung pinaka mismong part talaga. Nagkape muna ako bago ko to i-vlog. Kasi tapos supposed to be kakape muna ako, tapos doon na ako magkukuda-kuda. Kaso may music, baka makapiright tayo, so lumipat na lang ako. O diba? Pakape-kape lang tayo dito. Ayan na, ganda. So alas 12 na. Pag narinig yung kampana na yan, alas 12 ba o 11? Basta exact time. Ayan. Kasi ko alas 12. 11 AM pa lang pala. Akala ko 12 na. So ito, we're now here. Ayan. So dito sila tumayo, guys. Ito yung sa screen. Ayan. Ito yun. Ito. Ang ganda. Meron pa doon. Ayan. So yan yung Lock Room Island, guys. So pinaka-port, andun pa yung pinaka-port niya. Tapos doon napunta nyo mismo. 15 minutes yung biyahe by boat. At may naglalangoy na rin. Pwede din naman siguro tayo maglangoy. Kahit malamig-lamig pa yung tubig. Ayan yung Kanya Beach. Meron pang beach doon. Meron pang beach doon. Meron pang beach dito sa Lock Room. Tabi-tabi ang mga beaches dito, guys. So tara, lakad na tayo. Tapos saka tayo magkudaan. Pag-usapan natin kung ano yung nangyari sa atin. Sabi ko, diba, medyo na ano tayo, nagbawas tayo ng mga ginagawa dito sa ating mga buhay-buhay sa Dubrovnik. Kaya sabi ko talaga, deserve ko mag-off na to, deserve ko kumain sa mga restaurants ngayon. Kasi after 2 weeks, talagang binugbog talaga ako ng stress.
Actually, hindi siya totally stress talaga. Talagang may mga bagay na dapat kinoconsider din ako bago ko gawin. So, ayun. Pero, upo muna tayo kasi ayoko mag-vlog na naglalakad. Nahiya ako. Ayan nga, palabas tayo ng port. Try ko daanan. Ito isang simbahan pa ulit. Ayan. Ay. Lahat ng simbahan ay ating puntahan. Ayan si Tanya. So mamaya, punta tayo sa Kabayan. Simba lang ako saglit guys. So naka-apat na church tayo today. Ay. Okay guys, we're now here sa my walk of shame. Iso na ba yan? Dati kong trabaho. Andito tayo sa may, ayan, mismo walk of shame na guys. So galing ako sa mga Kabayan kanina. Nakichismis lang ako. So nakadalawang kape ako today. So yun nga, pag-usapan na natin bakit, yung kanya ko sinasabi sa inyo, bakit ako nandito ngayon. Tapos, di ba sabi ko, nag-reduce ako ng mga ilang workloads ko. So, actually, ang dami nangyari this past few weeks, 2 linggo. And, ayun, sa mga nanonood ng mga live ko sa TikTok kasi sinabi ko na lipat nga ako saglit. Wait lang. Dito tayo sa kapila. So, ayun. Nagbawas ako ng mga workloads ko. So, yung mga nakikita nyo sa akin, mga pinapost ko ng mga partnered companies, ayan. So, kumalas na muna ako for the meantime. Bakit? Unang-una kasi, sobrang busy. Nagiging sobrang busy ako sa work. Hindi ko na napapagtutuunan ng pansin. Yung job description ko doon sa aking side hustles sa company na yon. Pangalawa, nagiging unfair kasi ako. Yun nga, kasi nga di ko nga nabibigyan ng time. Parang ang pangit naman no, na kung kailan lang nila ako kailangan, saka ako gagalaw. So, ako na yung nag-initiate. Sabi ko talaga, ayoko maging unfair kasi nahihiya ako sa kanila. So, walang other kinem, walang hard feelings. Talaga, maaga pa lang, sinabi ko na kasi season is coming. Tapos, yung mga passions ko rin dito, parang nahati. Yun, alam mo yun, parang may ganung feeling na gigising ako sa umaga na parang hindi ko na alam yung gagawin ko. Kasi, dumagdag itong ito sa mga kabayan talaga natin, as in, ilang beses na, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses. Sunod-sunod, sabay-sabay talaga. Ang payo ko lang guys, lalo na ngayon may mga balita na once na makancel na yung working permit mo, mahihirapan ka na raw mag-apply ng panibago. Totoo yan. Kasi may friend ako sa Zagreb, na-cancel ang working permit niya. Supposed to be, meron siyang bagong employer, hindi siya ma-issuehan ng bagong working permit. So hindi ko rin alam kung bakit, or kung anong rules ba, ano ba yung tawag ito, ano ba yung basis para hindi mag-grant yung bagong working permit. So, be careful guys, kasi yung somehow, again, sabi ko sa live ko, wala naman ako magagawa sa mga kabayan na gusto na umalis ng work, sa mga nirecommend ko, sa mga employer. Wala akong magagawa. Kung nakakita kayo ng better income sa ibang company, kahit pakaka-start nyo lang, wala akong magagawa doon. Na lang kasi ako, again, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 3. As in guys, yung 2 weeks na yon, talaga nagsabay-sabay talaga silang lahat. Syempre ako naman, as much as kaya ko na tumulong sa mga kabayan na naghahanap ng work, binibigay ko naman, alam niyo naman yan. Pero, yun nga, siguro, binawasan ko na, or magbabawas siguro ako ngayon. And kung mag-recommend man ako ng mga kabayan to work, mag-recommend ko sa mga employer, sasalain ko muna. Kasi, sa aking nadidisappoint yung mga employers. So, alam niyo yun, yung 2 weeks na talaga na yun, habang ako ay nagwo-work talagang sobra-sobra. Kung hindi makapag-focus sa work, to the point na naapektuhan ako mentally.
imbes na sa work ako ma-stress doon sa mga actually sa mga kabayan, sa mga ibang employers dito. Kasi hindi naman ako nagagalit. Pero iba yung impact nun sa akin na wala na rin naman. Sabi ko nga diba sa live ko, wala na ako magagawa. Nasabi na yung dapat masabi. So, ayoko na lang ano pa kung sino naman yun o kung ano man nangyari. Basta yun, parang sabi ko, ilalet go ko yung mga ibang bagay na medyo nagpapabigat sa akin. Kasi I believe, sabi ko nga, kung merong ipinapalet go sa'yo si Lord and feel mo na dapat i-let go, merong something na maparating. So, yun na lang yung mindset ko ngayon. And isinusurrender ko na lang talaga kay Lord. Yung lahat yung mga wills ko, kung ano man gusto niya mangyari. So, sabi ko talaga, yung since ko na, wala na ito akong ginagawa, trabaho lang and then vlogging. So, babalik ako sa mga dati kong ginagawa, na videography project, photography. And I'm so excited na gawin ulit yung mga bagay na yun. Kasi, alam mo, after ng work, wala na muna akong iisipin na tao, wala muna akong iisipin na deadlines. Ayun, talagang sarili ko muna. I-enjoy ko muna yung season na to ulit. And babalik tayo sa dati kong ginagawa. So, ayun, again guys, sa mga kabayan, hindi pa naman na-i-implement and hopefully, wag talaga siya ma-implement yung sinasabi nila na once na ma-cancel yung working permit. Hindi ko sure kung anong exact details, pero yun yung nababasa ko rin. And sabi din sa akin dito ng isang mga kabayan dito, ayan, totoo daw, kasi parang protection na rin daw yun sa mga employers, doon sa mga workers na bigla-bigla na lang umaalis, ayan, yung iba naki-TNT. So, sabi ko nga diba, ito yung next Middle East, kung tagang mangyari yun. And nakakatakot, nakaka-worry din at the same time na parang unti-unti na siya nangyayari. Pero ayoko maging negative. Gusto ko lang talaga maging ready tayo sa lahat ng possibilities na pwedeng mangyari. Kaya risky yung paghahanap ng trabaho dito kasi lalo na ngayon na parami ang mga expats pero maswerte yung mga galing ng Pilipinas. Talagang kasi syempre, diba, sagot naman ng agencies yung mga yan. Pero yung sa mga na cross country, sa sariling sikap natin yan. So ayun, ayan. Try ko balikan ng Zaxbox, ayan yung aking bagong dating work. Na-miss ko yung mga ka-work ko dito before. Sa summer, sa April 1 daw ata sila mag-o-open. So balikan natin siya, kain tayo. Tapos, ito, after itong vlog na to, pupunta naman ako ng Panorama for our part 2 na vlog. And kukuha muna ako ng mga videos dito. May gagawin akong video project dito sa Dubrovnik. So, ayun. So, sana nagkaroon kayo ng idea. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to, guys. Ayan, sana kung alam nyo lang talaga, kung alam nyo lang yung mga nangyari sa akin this past 2 weeks. Sobra ako na-drain mentally talaga. As yung utak ko ay hindi ko na rin maintindihan. Ay, pero ngayon sabi ko nga, deserve ko ang mag-rest din ng ganito, magkalagala. Hindi bang iniisip. So ako lang talaga muna. So yun lang guys, kung meron pa kayong mga tanong, may mga gusto pa kayong gawin ko, i-comment nyo lang yan. Ayan, gawa natin ng content yan. And next week, pang umaga tayo. Bukas kasi pang gabi. Bukas lang ako pang gabi. Then Tuesday to Saturday, pang umaga naman tayo. So hopefully makapag-vlog ako after ng duty. Balik-balik tayo ng Old Town. And thank you so much guys for watching. Please help me to reach 5,000 subscribers. Ayan, maraming salamat. And ayun, sabi ko nga, kung meron kayong mga gustong i-content, i-comment nyo lang. Gawin natin yan dito sa YouTube. So that's all for today guys. And I will see you in my next vlog. Ciao!